이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 11장 15절로 33절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Marcos, chapter 11, verse 15 hanggang 33. 그들이 예루살렘에 들어가니라. 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러 엎으시며 Hindi niya pinahintulutan ang sinuman na magdala ng anuman na padadaanin sa templo. 이에 가르쳐 이르시되 기록된 바 내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라고 하지 아니하였느냐. 너희는 강도의 소굴을 만들었도다 하시매. Narinig ito ng mga punong pari at ng mga eskriba at sila'y naghanap ng paraan kung paano nila siya mapapatay, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil maraming tao ang namangha sa kanyang aral. 그리고 날이 저물매 그들이 성 밖으로 나가더라. Kinaumagahan habang sila'y nagdaraan, nakita nila ang puno ng igos na natuyo mula sa mga ugat. 베드로가 생각이 나서 여짜오되 라비여 보소서 저주하신 무화과 나무가 말랐나이다. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 이 산도로 들리어 바다에 던져지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 되리라. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapasa inyo. 서서 기도할 때에 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라. 그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희 허물을 사하여 주시리라 하시니라. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. 이르되 무슨 권위로 이런 일을 하느냐? 누가 이런 일 할 권위를 주었느냐? Sinabi nila sa kanya, sa anong autoridad mo ginagawa ang mga bagay na ito? O sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na gawin ang mga bagay na ito? 요한의 세례가 하늘로부터냐 사람으로부터냐? 내게 대답하라. Nagtalo sila sa isa't isa, kung sabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niya, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan? 그러면 사람으로부터라 할까 하였으나 모든 사람이 요한을 참 선지자로 여기므로 그들이 백성을 두려워하는지라. Kaya't sinagot nila si Jesus, hindi namin nalalaman. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung anong autoridad ko ginagawa ang mga bagay na ito. 아멘. Amen. 성전은 만민이 기도하는 집이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, ang mensaheng tatanggapin natin ay may pamagat na ang templo ay bahay panalanginan para sa mga bansa. 사실 우리가 이제 하나님의 성전이라고 인정하셨습니다. At sa katotohanan, tayo ay kinikilala bilang mga templo ng Diyos. 본래 우리는 하나님의 형상이었습니다. At sa orihinal, tayo ay larawan ng Diyos. 근데 하나님의 형상이라는 말과 하나님의 성전이라는 말은 같은 개념입니다. At magkahalintulad ang kahulugan ng pagiging templo at larawan ng Diyos. 근데 하나님의 형상이 어쩌다가 마귀의 집이 되어버렸습니까? Pero paano nangyari na ang templo ng Diyos ay naging bahay ng Diablo? 우리는 적당히 말하고 적당히 생각하며 살다 보면 이제 적당히 나에게 묶이고 돈에 묶이고 세상에 묶여 살아요. Kung bahagya lang na nag-iisip tayo at tumitingin sa mga bagay sa mundo, tayo ay matatali sa sarili natin o sa pera. 하나님의 형상인 우리는 말씀이신 하나님의 말씀을 붙들고 사는 존재예요. Tayo ay mga nilalang na dapat nangahawak sa salita ng Diyos. 그게 바로 창조 언약, 선악과의 언약이지요. Ito mismo yung tipan ng paglikha o ng bunga ng kalaman na mabuti at masama. 그 언약을 마귀의 거짓말을 붙들고 그 하나님의 말씀을 버려버렸어요. At sa halip nga ng salita ng Diyos, ay ang kasinungalingan ng Diablo ang pinanghawakan at itinapon ang salita ng Diyos. 쉽게 말하면 하나님 떠나서 마귀와 한 몸 되어버린 거예요. Sa madaling salita, nahiwalay sa Diyos ang tao at naging isang katawan sa Diablo. 사람들은 그 말을 듣기 싫어합니다. At ito yung mga salitang ayaw pakinggan ng mga tao. 그러나 속이고 도적질하고 죽이는 것이 목적인 마귀가 나의 주인이 되어버렸어요. Ngunit ang Diablo na may layunin para magnakaw, manira at pumatay, siya yung naging Panginoon ng tao ngayon. 그게 바로 요한복음 8장 44절입니다. Ito mismo yung nakasaad sa Juan 8:44. 왜 그렇게 되었습니까?
Ba't nangyari ito? 그래, 그게 원죄 사건이에요. 창세기 3장 문제입니다. Ito yung pangyayari ng orihinal na kasalanan o ng problema sa Genesis chapter 3. 그래서 오늘 여러분이 성전은 만민이 기도하는 집이라는 제목으로 말씀을 받을 때 내 모든 문제에서 해방받을 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya nawa sa mensahe natin ngayon na may pamagat ang templo ay bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa na may tumanggap tayo ng tunay na kasagutan. 사람들은 전부 뭔가에 나라는 존재, 나에 묶여 있어요. At ang mga tao ay makikita 나tin na sila ay nakatali sa sarili nila. 나를 내가 좀 더 좋은 환경으로 만들어야 되고, 내가 먹고 살아야 되고, 내가 좋은, 뭔가 업그레이드 하려고 하는 이런 것 때문에 이제는 잘 안 되니까 우상도 숭배하고 그러는 것입니다. At sa pagnanais ng tao na mas umangat pa siya, upgrade pa sa antas ng buhay niya, ay sumasamba siya ngayon sa mga Diyos-Diyos kasi hindi nangyayari inaasahan niya. 세상의 모든 사람은 거기에 묶여 살아요. At karamihan halos ng tao ay natatali sa mga ito. 거기에서 자유할 수 있는 길이 무엇입니까? Ano yung daan para makalaya? 그게 그리스도 언약이에요. Ito yung tipan ni Kristo. 그 그리스도 언약을 어떻게 붙들라는 말입니까? Paano pangahawakan ang tipan na ito? 그리스도로 오신 하나님께서 우리에게 말씀하셨어요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Ang Diyos na dumating bilang Kristo ay nagsabi sa atin, malalaman natin ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa atin. The truth, 바로 그 진리는 오직 예수 그리스도뿐입니다. At ang katotohanan mismo ay ang Panginoong Hesus Kristo. 그와 반대 개념은 운명의 메인 나와 이 세상의 모든 것, 마귀의 거짓말이 그 반대 개념이에요. At ang kabaliktaran nito ay ang kasinungalingan ng Diablo at yung mga bagay sa sanlibutan. 근데 우리 모두가 교회 다니면서도 예수 믿는다 하면서도 전부 나의 상황 속에 묶여 있어요. Pero marami pa rin na kahit nagsisimba na o nagsasabi na nanampalataya sa Diyos ay nakatali pa rin sa sarili nila 그 운명에 묶여 있는 거예요. o nakatali sa kapalaran nila. 그래서 자유함을 얻어야 돼요. Kaya dapat silang lumaya. 자유함을 얻을 수 있는 방법은 딱 하나예요. 진리 대신 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 예수 그리스도를 주인으로 모시고 예수 그리스도 따르며 사는 거예요. At iisa lamang ang paraan para mapalaya. Yun ay yung pagtanggap sa Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at pagsunod sa Kanya. 근데 이 말에 아멘은 하는데 실제 상황으로 따르지 못하고 있어요. Yung iba, amin ang sagot dito, pero sa katotohanan, hindi nila naisa sa pamuhay. 그래서 오늘 마가복음을 통해서 우리가 실제 상황 속에 더 잘 이해하고 오직으로 붙들 수 있는 길을 여러분이 확실히 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya ito ay matibay mapanghawakan natin mula sa aklat ng Marcos. Ano nga ba yung kasagutan, yung katotohanan na dapat nating panghawakan? 여러분이 묶여있는 운명에서 가난에서 저주에서 여러 가지 이 실제 상황에서 나에서 완전히 자유함을 얻게 되기를 바랍니다. Kung tumanggap kayo ng ganap na kalayaan mula sa mga bagay na tumatali sa inyo, mga kahirapan man, sumpa, o anumang mga sitwasyon sa mundo. 이를 위해서 우리를 창조하시고 우리를 주관하신 하나님이 그리스도 약속하신 그대로 그리스도로 육신을 입고 우리 가운데 오셨어요. At dahil sa pangako ng Diyos ay si Kristo ay dumating sa atin, ang Diyos na nagkatawang tao. 이 성육신하여 오신 뒤로 가장 중요한 사역이 오늘 마가복음 11장부터 15장까지 기록되어 있습니다. Matapos na nagkatawang tao siya, napakalaga ng ministeryo niya na nakatala sa Kapitulo 11 hanggang 15 ng Aklat ng Marcos. 이게 예수님의 3년 반 공생의 이 기간 동안에 마지막 일주일에 일어난 사건들이에요. Makita natin na ito yung may 3.5 taon na pampublikong ministeryo ni Jesus. 오늘 이 마가복음의 원저자는 베드로고 이를 받아 쓴 사람이 마가예요. At ito nga ay nakatala yung mga pangyayari patungkol dito. At ang pinakatuon nito ng mensahe ay si Marcos yung tagasulat at si Pedro ang tagatanggap. 당시 베드로가 로마에서 사역을 하고 있을 때 베드로가 이제 헬라어를 잘 못해요. 그래서 통역을 하는 마가를 통역관으로 세웠어요. At si Pedro nga na nasa Roma noon ay hindi siya nakaunawa ng Griegong salita kung kaya't ginamit itong si Marcos bilang tagapagsalin. 그래서 이 마가복음에
3분의 1에 해당하는 11장부터 쭉 16장까지 이게 그리스도의 순환과 부활에 초점을 맞추고 있어요. Ito nga ay makikita natin na pinaka-one-third na nilalaman ng Ebanghelyo ni Marcos ay patungkol sa paghihirap ni Kristo. 왜냐하면 이 마가복음을 1차로 이제 붙들고 받아봐야 하는 사람들이 로마에 사는 그리스도인들이었어요. Dahil yung pinaka-pangunahin na tagatanggap ng Ebanghelyo nito ay mga mananampalataya o mga Kristiyano na nasa Roma. 당시 로마에 있는 그리스도인들은 극심한 핍박과 시련 가운데 어려움 가운데 처해 있었어요. At ang mga mananampalataya na ito sa panahon na yon ay nakararanas na matinding pag-uusig at mga pagsubok. 그래서 마가는 로마 권력의 핍박에 직면한 그리스도인들이 세상에서 당하는 순환의 의미를 깨닫고 위로와 격려를 얻도록 하기 위해서 특별히 예수 그리스도의 순환 사건을 집중 조명하고 있는 거예요. Kaya partikular na naging tuon ni Marcos sa isinulat na ito ay ang sa paghihirap ni Jesus para sa mga Kristiyano na nakararanas ng mga pag-uusig noon sa ilalim ng otoridad ng mga Romano. At makita natin na upang maunawaan nila ano yung kaaliwan at ano yung pagpapalakas ng loob para sa kanila na nakakaranas ng kahirapan noon. 지금 여러분도 이런저런 여러 가지 많은 어려운 문제에 묶여 있겠죠. Maaring bawat isa sa atin may mga mahihirap na problema din na tumatali sa atin. 그러나 그 당시 로마의 기독교인들은 예배 초소에 함께 모일 장소도 별로 없고 저 지하 묘지에서 예배를 드렸어요. 그게 카타콤이에요. 카타콤. Ngunit kung ikukumpara natin sa panahon noon yung mga Kristiyano sa Roma, sila ay walang talagang formal na pagtitipon para sumamba. Sila ay nagtatago lamang sa mga underground o mga yungib. Ito yung tinatawag na catacomb. 그때 당시 이 로마 열 황제로부터 어마어마한 핍박을 받고 불에 태워 죽이고 사자에 몰아 죽이고 별짓을 다 했어요. At doon nga sa ilalim ng emperador na Romano ay napakaraming matitinding pag-uusig na yung mga Kristiyano noon ay pinahuhuli, pinapain sa mabangis na hayop o leon o di kaya naman sinusunog na buhay. 그들에게 위로와 격려를 주며 확실한 언약 그리스도 붙들고 자유함을 얻을 수 있도록 이 마가복음이 기록되어 있는 거예요. Kaya ay sinulat ang aklat ng Marcos upang bigyang kaaliwan ang mga ito at tunay nga na sila ay magkaroon ng kasagutan sa kalalagayan nila. 오늘 여러분도 이런저런 어려움에 핑계대지 마시고 주변 이웃 탓하지 마시고 자유함을 얻을 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya nawa, gayon din tayo, may mahirap man tayong mga sitwasyon o problema, ay huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag nating sisihin ang ibang tao. 가장 기본은 나는 내 것이 아니에요. 하나님이 나를 지으셨고 하나님이 나를 구원하셨어요. 나를 하나님께 맡기시기를 바랍니다. At pakatandaan natin na hindi natin pag-aari na ang sarili natin, tayo ay sa Diyos, na kaya't ipagkatiwala, isuko natin yung sarili natin sa Panginoon. 그리고 하나님이 성육신하여 내 모든 문제를 해결하신 그리스도 예수님을 나의 구주로 모시고 그리스도 예수님만 붙들고 따르면 되는 거예요. At si Kristo na nagkatawang tao para sa ating kaligtasan, manghawakan lang natin siya at sumunod tayo sa Kanya. 이게 안 되니까 가난에 묶이고 나에 묶이고 주변 사람의 갈등에 묶이고 여러 가지 환경에 묶이고 그러는 거예요. Pero dahil hindi ito nagaganap sa buhay natin, kaya tayo natatali sa kahirapan, sa sarili natin, sa magulong relasyon natin sa ibang tao, at sa mga kaguluhan. 그러다 보니 이 교회도 성전도 나를 위해 나의 유익을 위해서 이제 종교 지도자들이 많이 사용을 했었던 거예요. Kaya nga marami rin mga relihiyosong leader noon na maging ang simbahan o ang templo, ginagamit nila para sa pansarili nilang pakinabang. 여러분도 이제 혹시 교회를 내 유익의 수단으로 좀 이용하려고 그런다, 큰일 나는 거예요. Kaya kung may kaisipan ka na gagamitin mo yung simbahan para sa pansarili mong pakinabang, hindi malaking problema. 오늘 첫 번째로 성전을 나 중심의 유익을 위해서 이용하지 말라고 말씀하세요. Kaya unang punto na mensahe natin, huwag gamitin ng templo para sa makasariling pakinabang. 물론 예수님 공생의 기간 때까지는
성전에서 피제사 드리는 것이 예배의 핵심이었어요. Hanggang sa panahon ni Jesus, ang mga pagsambang ginagawa sa templo ay nakatuon sa paghahandog ng mga sakripisyo o alay. 근데 이 예배 드리러 오는 이제 유대인들은 먼 곳에 사는 사람들이 많아요. At napakaraming mga galing pa sa malalayo na pupunta na Jerusalem para lamang sumamba. 이 멀리서 오면서 소를 끌고 온달지 양을 끌고 온달지 염소를 끌고 온달지 비둘기를 이제 가지고 온달지 하면 얼마나 힘들겠어. Kaya kung galing pa sila ng malayo at ang dala nilang ali, katulad na lang ng hype na kambing o di kaya ng kalapati o tupa, napakahirap para dalhin nila. 그걸 위해서 일찍이 신명기 14장 24절로 26절에 보면 먼 곳에 사는 사람들의 상황을 이해하시고 이제 가까이 성전 가까이 와서 돈으로 희생 제물을 사서 예배 드리는 것을 허락하셨어요. Makikita natin dito na sa Aklat ng Deuteronomio sa chapter 14 verse 24 to 26 na napakarami ngayon na galing sa malalayo at para unawain yung sitwasyon nila, pinayagan sila na bumili na lang ng mga ihahandog nilang hayop doon mismo sa templo. 그래서 성전 가까이에 있는 저 감람산 기슭 같은데 이제 짐승을 파는 곳이 여러 군데 있었어요. At halimbawa na lamang doon sa bundok ng mga Olibo, napakaraming iba't ibang lugar doon kung saan ay nagbebenta ng mga ihahandog na hayop. 또 성전 예배를 드리기 위해서는요. 출애굽기 30장 13절로 16절에 보면 20세 이상의 이스라엘 남자는 매년 성전에 반세겔을 성전세로 내야 됐어요. At nakakatala din sa aklat ng Exodo, chapter 30, verse 13 to 16, na lahat ng mga Israelitang kalalakihan na may edad 20 anyos pataas ay kailangang magdala sila ng kalahating siklo sa templo kada taon. 근데 그때 당시 이 세겔이 쓰였던 데는 문제가 없었는데 이제 로마 치하에 들어가니까 로마 화폐를 사용하다 보니까 로마 황제나 헬라의 우상들이 새겨진 이 동전을 새겨진 이 금화를 성전에서 통용되던 성전 세겔로 내야 했기 때문에 돈을 바꿀 수밖에 없었어요. At makikita natin dahil silang ay nasa Roma noon at ang sinusunod nila na pinaka-currency o salapi nila ay yung may mga nakaukit na mga Diyos-Diyosa ng Romanong Imperyo, ganun din mga Griego, kaya't kinailangan nila ipapalit yung pera nila. 그래서 환전하는 곳이 따로 있었던 거예요. At may hiwalay din na lugar para sa pagpapalitan ng pera. 그러면 당시 성전에서 예배 드리는 게 다 짐승을 이제 구해서 그 짐승 머리에 손으로 얹고 내 모든 죄를 이 양에게 전가하나이다 하고 양을 잡아 피제사를 드리고 이제 했던 것을 여러분 잘 아시죠? At alam na natin yung proseso ng paghahandog, di ba? Ipapataw ng maghahandog yung kamay niya doon sa ulo ng hayop at sasabihin na ipapataw dito yung kasalanan ko. 그러면서 이제 이스라엘 남자는 전부 호적이 다 돼 있기 때문에 반세겔을 내고 누구 냈다 체크를 해 나가는 거예요. At ito ngayon naging pamamaraan nila, yung mga kalalakihan, nagdadala sila ng kalahating siklo, parang pinaka-buwis nila, at ito ay kanilang itinatala, ichinecheck ito. 이게 성전 예배의 중요한 절차였습니다. At ito ay napakahalaga na bahagi ng tutunin doon sa loob ng templo. 근데 예수님께서는요, 당시 성전에서 이제 희생 제물을 판매하고 검사하는 사람들이나 또 환전상들의 중심을 깨뜨려 보셨어요. Gayunpaman, si Jesus nakita niya ngayon yung laman ng puso ng mga taong nagbebenta, ganun din yung mga nasa pag-iinspeksyon ng mga ihahandog doon sa loob ng templo, maging mga nakikipagpalitan ng pera. 가까운 데서 오는 사람들도 양이나 소나 염소를 끌고 오는 사람들이 있었을 텐데 일단 흠이 있는지 검사를 하는데 검사하는 때 뭐 별걸로 트집을 잡아서 이제 빠꾸를 시키고 새로 사도록 만들었어요. Sa proseso ng inspection ay dinadaya nila na dapat nila inspeksyonin na wala itong anumang kapintasan o walang anumang depekto
at sabihin nila na meron para bumili uli yung tao. 그리고 이제 이 불합격된 이 짐승은 따로 뒤로 빼가지고 거기에 이제 솔로 잘 이제 빗어주면서 새로 화장을 시켜가지고 이제 그걸로 또 새로 팔아요. At ganun nga yung mga kanilang pagpapalitan din at hihingi na naman nila yung mga tao na bumili na naman sila para sa handog ng susunugin. 거기에 막대한 이익을 붙여가지고 환전도 몇 배로 환전을 하고 짐승도 그렇게 팔면서 몇 배로 비싸게 팔고 그랬어요. At kapwa sa pagbebenta nila ay doble-doble yung patong nila ng halaga sa tamang halaga lang sana. Ngunit ganun din naman sa pagpapalitan ng pera kaya napakalaki ng kanilang kinikita. 특별히 유월절, 오순절, 수장절 이런 이 절기 때는요 어마어마한 사람들이 오기 때문에 그 이권이 어마어마한 거예요. At lalo na sa araw ng Pentecostes kung saan napakaraming mga araw ng Pasko kung saan napakaraming mga tao yung talagang pumupunta doon, mas malaki yung kikitain nilang pera. 그것을 성전 맡은 자들이 성전 이제 들어오는 입구 쪽에 이방인의 뜰에서 그 짐승도 팔고 환전도 하고 이제 그걸 다 하도록 이 상가를 만들어 놨어요. Ang ginawa ng mga tao na ito, doon sa pinaka-patio o lugar para sa mga hentil, sa pinaka-pasukan mismo sa templo, ay naglagay sila ng mga lamesa para gawin yung kanilang mga negosyo doon. 거기에서 이제 상인들도 어마어마한 이익을 보고 그 상인들을 시켜서 이렇게 장사하게 만드는 제사장들이나 산헤드린 공회원들도 엄청난 이익을 그때 이제 보았던 거예요. At yung mga namamahala dito, ganoon din yung mga pari at yung mga nasa Sanhedrin, ay kapat malaki yung kanilang kinikita. 전해지는 내용에 보면요, 비둘기 한 마리 가격도 만약에 비둘기 한 마리가 평상시에 필리핀 돈으로 100페소 한다. 그럼 80배로 올려서요. 8,000페소에 팔았던 거예요. At halimbawa, yung halaga ng isang kalapati ay 100 pesos sa peso, 80 times ngayon yung patong nila na halaga. So, magiging 8,000 pesos. 여러분, 비둘기는 가난한 사람들이 와서 피제사를 드리는데 이제 쓰이는 짐승인데요. 그것마저도 80배나 받게 해서 자신들의 주머니를 채웠어요. Ang kalapati ay pinayagan, ihandog para ito sa mga mahihirap, para sa kanilang kakayanan. Ngunit sa patong na ito ay kanila pang andun yung katiwalian para sa mga mahihirap. 하나님의 성전 예배 자체를 또한 나중심의 유익을 위해서 어마어마하게 이용을 한 이 악한 자들의 모습이 오늘 기록되어 있어요. At nakatala nga dito, yung kasamaan ngayon ng mga ito na ginagamit nila yung templo para sa pansarili nilang kapakinabangan. 그래서 예수께서 채찍으로 치시며 비둘기 파는 자나 이 환전하는 자들의 이 상을 엎으시고 이제 못하게 전부 막 그 어마어마한 화를 내시며 욕을 하시며 쫓아냈어요. At nagalit ang Panginoong Yesus at kanyang itinaob yung mga lamesa, hinampas niya sila, at sila'y pinagsalitaan niya. 그러면서 두 번째로 이 성전은 예전부터 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라 하지 않았느냐? At sa ikalawa, sila nga ay sinaway ni Jesus at sinabi na hindi ba ang templo ay tinatawag na bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa? 그런데 너희는 이 성전을 강도의 소굴로 만들었구나. Pero ginawa niyo tong yungib ng mga magnanakaw. 이게 이사야 56장 7절과 에레미야 7장 11절 말씀을 동시에 인용한 내용의 말씀이시죠. At ito'y kapwa nakatala, inilalaman nito sa Isaiah 56 verse 7 at Jeremiah 7 verse 11. 여기서 만민이라는 표현은요, 유대인뿐 아니라 이방인까지도 모든 사람들을 하나님께서 성전에서 만나 주실 것을 말씀하신 거예요. At ang sinasabi dito na lahat ng mga bansa ay propesya na hindi lamang ang mga Hudyo ang katatagpuin ng Diyos, maging ang mga hentil doon sa templo. 하나님의 구원은 처음부터 이스라엘뿐 아니라 천하 만민을 위한 것임을 밝히고 계세요. Dahil mula pa lang sa pasimula,
Niyahayag na ang kaligtasan ng Diyos ay hindi lang para sa Israel, kundi para sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. 여러분 이 말씀을 받으면서 근데 옛날에 그때 예루살렘 성전을 말한 것뿐만 아니라 오늘날 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님의 자녀되고 하나님의 성전된 우리를 향해 말씀하신 내용임을 잘 아시기를 바랍니다. At nawa ay ito ni makita natin ito, hindi lang ito lumang kwento noon sa lumang Jerusalem na may templo doon, kundi tayo rin na tumanggap sa Panginoon Kristo bilang mga templo ng Diyos. Ito yung mensahe para sa atin ngayon. 예수님 당시의 성전은요, 헤롯 성전인데 크게 4개의 구역으로 구분되어 있었어요. Sa panahon na yon, ang templo ay malalaki na nahati sa 4 na bahagi. 처음에 만들었던 성막은 작은 거였지만 이제 성전은요, 당시 성전 경내는 대단히 넓었어요. At ang templo nun ay napakalawak nito. 길이가 450m, 넓이가 약 300m쯤 되었어요. At ang tatayang sukat nito, ang haba ay 450 meters at ang lawak naman ay 300 meters. 그래서 이 성전은요, 예루살렘 성문을 지나서 첫 구역에 이르면 먼저 이방인들에게도 개방된 바깥들이 있었어요. At pag lumagpas ka sa pintuan ng Jerusalem at nakarating ka na dun sa unang lugar dun sa templo, yun ay tinatawag na panlabas na patio na nakabukas para sa mga dayuhan. 그 이방인의 뜰에서 이제 내부로 더 들어가면 성전 미문, beautiful gate, 미문을 통하여 여인의 뜰로 들어갈 수 있었어요. At kung papasok ka pa sa loob nito, meron ding lugar doon para naman sa mga kababaihan. Ito ay papasok ka doon sa templo na tinatawag na Beautiful Gate. 이스라엘 여자들과 아이들을 위한 뜰이에요. Ito naman ay lugar para sa mga kababaihan at mga bata. 거기서 이제 성전 안쪽으로 더 들어가면 이스라엘 남자들만 들어갈 수 있는 뜰이 있어요. Sa pagpasok mo pa doon ay meron namang lugar din para sa mga Israelitang kalalakihan. 그러면서 번제단과 이제 번제단 뒤로는 이제 성막, 성전, 이 지성소, 성소 그쪽은 제사장들의 뜰이에요. At sa paglagpas naman doon sa dambana ng handog na sunugan ay dadaan naman doon sa banal na lugar at sa banal-banalang lugar at meron din dong lugar para sa mga pari. 오늘 우리 성전된 우리도 우리 안에 제사장된 하나님의 종이 이제 중심으로 있고 그 다음에 이 내 주변에 바로 교회 성도들을 있고 그 다음에 이제 여자들과 아이들 요즘은 여자들도 다 동일하게 여기니까 아이들의 뜰이 있고 그 다음에 이방인의 뜰이 있는 거예요. Kalintulad din sa mga simbahan ngayon na may mga lugar din talaga para sa mga dayuhan, para sa mga babae, sa mga bata, din yung mga kapamana ng palataya, tayo. 그래서 이방인의 뜰을 통해서 이 복음을 받아야 될 그 이방인들이나 또 아이들, 이 주일학교 이 아이들이나 여기 소외된 사람들을 위해서 금토일 시대를 우리가 지금 얘기를 하고 있는 게 그거예요. May lugar para sa mga foreigners at may lugar din naman para sa Sunday school kung saan ay ating binabanggit ngayon yung sistema ng 3-day weekend para sa mga bata. 그래서 해외 선교를 위해서 나는 필리핀에 살지만 이제 가다못해 민다나오라도 저 말레이시아라도 저 인도네시아라도 이렇게 해외 선교를 위해서 이방인의 뜰이 내 안에 있어야 돼요. At dapat na nasa atin din yung lugar o patio para sa mga hentil na kahit nandito na sa Pilipinas, andun yung pinapanalangin natin mission para sa ibang lugar katulad ng Malaysia o ng Indonesia. 그러면서 이제 헌금은 잘 못하지만 아이들을 위해 가장 중요한 때 아닙니까? 아이들의 뜰이 있어야 돼요. Dapat na may lugar din, mahalaga para sa mga bata, mahalagang ministeryo ito, bagamat hindi pa sila nakapagbibigay ng kanilang handog. 그러면서 병든 자들을 위한 이제 치유의 뜰도 있어야 되겠죠. Dapat na may lugar din para sa mga nangangailangan ng kagalingan.
이게 없이 맨날 가난에 매이고 맨날 빼라 하고 뭐 이제 갈등하고 이러면요. 이 이스라엘 성전이나 마찬가지가 돼버리는 거예요. Pero kung lagi lang tayo natatali sa pera, sa mga kaguluhan, ay maging katulad tayo ng templo sa Israel, sa Jerusalem. 성전된 나는 하나님이 책임지십니다. Tayo na templo, ang Diyos ang siyang bahala sa atin. 나를 하나님께 온전히 맡기시기를 바랍니다. Huwag ganap na isuko natin ang sarili natin sa Diyos. 그리고 성전된 나는 이방인을 위해서 선교를 위해서 기도하는 장이 있고 우리 아이들을 위해서 기도하는 장이 있고 병자들을 위해 치유에 기도하는 장이 있고 이런 넓게 하나님이 원하시는 성전으로 나 자신을 만들어 가시기를 바랍니다. At nawa itatag natin ating sarili bilang tayo ay templo na nagagamit ng Diyos para sa mga bata, para sa mga dayuhan, sa pagmimisyon, at ganoon din sa iba pang larangan. 내게 맡겨진 일에 성실히 임하면서 이 내 뜰을 잘 지키면 하나님이 책임을 지시는 거예요. At kung tayo magiging matapat dun sa iba't ibang bahagi na iyon na ating pinapanalangin, ay ang Diyos ang bahala sa ibang bagay. 그런데 당시 성전에서 각종 거래하는 것, 짐승 파는 것, 환전하고 이런 장소가요. 이방인들에게 허락된 이방인의 뜰이었어요. Ang lugar ko saan pinayagan yung mga pagpapalitan at ganoon din yung pagbenta ng mga handog ay lugar yon ng mga hentil. 이것을 통해서 상인들과 제사장들과 이 지도자들이 막대한 이익을 챙기고 있었어요. Sa lugar na ito, andun yung mga punong pare, Sanhedrin, at yung mga mga ngalakal. 그러면서 이제 오는 길이 멀리 돌아서 오려면 이제 머니까 가깝게 지름길을 택해서 여인의 뜰, 이제 아이들의 뜰도 막 돌아다니고 그러니까 성전 안에 함부로 통행하지 못하도록 주님이 막으신 거예요. At dahil ang ginawa nga nila ay para mapadali yung transaksyon nila, maging yung ibang mga lugar doon, yung lugar para sa mga kababaihan, sa bata, ay ginamit na rin nila na daanan kung kaya't andun na pinigilan sila ni Jesus. 그래 이들은요 성전에서 하나님께 드리는 예배는 별 마음이 없고 등한시하고 입만무성한 무화과나무처럼 형식적인 종교 생활을 하고 있었던 거예요. Dahil sa kalalagayan nila, wala talaga yung kanilang pagnanais na sumamba sa Diyos doon sa templo. Sila lamang ay may relihiyosong pamumuhay, katulad na lang nung punong igos na dahon lamang ang mayroon at walang bunga. 여러분도 혹시 지금 신앙생활을요 이 이스라엘처럼 형식적인 종교 생활을 하고 있지는 않은지 좀 잘 점검해 보시길 바랍니다. Kaya dapat din natin i-check yung sarili natin kung namumuhay lang din ba tayo katulad nitong mga pinunong relihiyoso na to. 그러면 세 번째로 성전을 정결케 하시는 예수님을 향해서요. 이 종교 지도자들의 반응을 한번 보세요. At ikatlo, tignan natin yung naging tugon ni Jesus sa kanyang paglilinis ng templo. 이들은 이제 대제사장, 서기관, 장로들인데요. 어떻게 하면 예수를 죽일고 하고 의논하고 있었어요. Naging tugon ngayon ng mga reliyosong leader na to, ng mga punong pari, iskriba at mga matatanda, ay nagbalak sila ngayon paano nila papatayin si Jesus. 왜 그렇습니까? 자기들이 성전의 지도자들인데 예수님이 그 지도자 자리를 뺏어가는 것 같고 사람들도 예수님만 따르고 자기들은 이렇게 번처만치하고 이러지 미워하는 거예요. Bakit kasi hindi nila nagustuhan yung ginawa ni Jesus na sila yung mga leader doon at ito si Jesus ay pinalilinis ngayon ang templo at mawawalan sila ngayon ng pinagkakakitaan nila. 거기다가 성전 청결을 이제 하고 계시는 예수님이요. 자기들의 주 수입원을 위협하는 일이 되기 때문에 지금 수입원을 위협하는 일이 되기 때문에 이제 죽이려고 하는 거예요. At dahil sa mga kadahilanan na to, na natakot sila, ay nais nilang patayin siya. 당시 로마 당국은요. 이스라엘을 원활하게 통치하기 위해서 산헤드린을 만들어 줬어요. At ang panahon na yon, ang mga Romanong otoridad ay gumawa ng kalipunan ngayon ng mga tao. Tinatawag nilang Sanhedrin. 쉽게 말하면 이제 따로 필리핀을 다스리는 스페인 왕이 있고 이제 필리핀 사람들로 바타산 반반사를 만들어주는 국회의사당 비슷하게 만들어줬어요. At tulad na lang, halimbawa itong Sanhedrin na ito, ay katulad ngayon ng mga nasa
gabinete na nandito sa ating batas ngayon. 그래서 그 공회는 70명으로 구성됐고, 제사장, 바리새인, 서기관 이들이 이제 회원으로 들어오고, 회 의장은 그의 대제사장이 의장을 맡았어요. At ito ay binubuo ng iba't ibang mga miyembro, may 70, at ang pinaka pong namumuno sa kanila yung punong pari. 거기서는 유대 종교에 대한 것만 다루지, 다른 뭐 사형을 비롯한 형을 선고하거나 집행을 고라는 없어요. Ngunit makikita natin dito, maliban na lang sa mga usapin na may kaugnayan sa Hudyong relihiyon, ay hindi sila ngayon gumagawa ng ibang mga pagpapataw ng batas. 근데 나중에 예수님은요, 이들에게 체포돼서 불법 재판을 받으십니다. Pero lumipas ang panahon, ang ginawa nila kay Jesus ay illegal yung pagkaka-aresto nila sa kanya. 6월절 이제 전날 저녁이에요. 양 잡는 날, 6월절 전날이죠. 이제 이 수요일 밤에 이미 체포되고 안나스의 집으로 끌려가고 현 제사장 가야바의 집으로 끌려가고 헤롯 왕에게까지 끌려가고 이러면서 이제 이 자기들이 죽이기로 작정을 한 거예요. At sa pagpaplano nilang ipapatay si Jesus, unang araw pa lang ng Pasko, na araw na manghuli pa lang ng mga ihahandog, ay dinala na siya, dinakip na siya, dinala sa bahay ni Anas na punong pari nung nakaraang taon, at ganun din naman yung kasalukuyang pari sa bahay ni Caiaphas. 공회는 원래 밤에 모이면 안 돼요. 불법이에요. 예수님을 죽이기 위해서 밤에 모이고 불법을 저질렀어요. Kita natin na illegal yung ginawa nila, na andun yung pagtitipon nila sa Sanhedrin ng gabi para sa usapin tungkol kay Jesus. 그러면서 예수님을 죽이기 위해서요. 네가 무슨 권세로 성전을 장사하는 것을 못하게 하고 쫓아내고 그러느냐? At andun nga yung pagtatang nila sa kanya, sa anong otoridad mo ginagawa ito na pinipigilan o inahadlangan mo yung mga gawain sa templo. 예수님은 하나님으로 그리스도로 그 일을 하시는 거예요. At ginawa ni Jesus bilang siya ay Diyos, bilang siya ay Kristo. 근데 그들은요, 자기들이 권세가 있다고 생각하고요. 내 것인데, 내가 주인인데, 왜 네가 함부로 하느냐, 이제 이 말이야. Pero para sa mga ito, ay sila ang tagapagmay-ari ng mga to, o sila yung sila yung nasa otoridad, kaya andun na lang yung kanilang paghadlang. 이때 예수님이 내가 바로 하나님이요 그리스도다. 그러면요, 이제 이 신성 모독으로 잡아 죽이겠죠. At maaring kung sinabi niya mismo na siya ang Diyos o siya ang Kristo, ay andun yung paghuli mismo. 내게도 인간적인 세상적 권세가 있다 하면 무슨 권세냐? 이러면서 이제 이 로마에 반역하는 것으로 집어넣겠지요. Pero andun yung pag-question nila sa kanyang otoridad, sinabi nga na ito ay magiging takot para sa gobyerno ng Roma. 예수님은 세례 요한의 세례가 하나님께로부터냐 사람으로부터냐 먼저 물었어요. Una na tinanong ni Jesus na tinanong ni Juan Bautista na siya ba sa Diyos o sa tao. 그들은 하나님께로 왔다고 말하면 그들이 또 왜 그러면 세례 요한을 따르지 않았느냐 또 물어볼 거고, 사람으로부터라면 세례 요한이 하나님의 선지자임을 온 백성이 다 알고 인정하고 세례 받았는데 이 백성이 이제 반란을 일으킬 게 뻔하기 때문에 우리는 모르겠노라 그랬어요. Ngunit upang maiwasan nila yung pag-isip ng mga tao na kung sinabi na siya ay mula sa Diyos, paano siyang susundin, at kung hindi naman ay kukutsain nila kung kaya sinabi nilang na hindi namin nalalaman. 그래서 예수님께서 나도 무슨 권세로 이런 일을 하는지 말하지 않겠노라 하고 입을 막아버렸어요. Kaya maging sa panahon na yon, makikita natin na hindi rin nagsalita ang Panginoong Yesus tungkol sa kung anumang otoridad. 그 일 다음이에요. 오늘의 결론. 뿌리채 마른 무화과나무와 예루살렘 성전에 관해서 이제 확실한 결론이 나와요. Sa ating conclusion, makikita natin dito sa halimbawa ng punong igos na natuyo mula sa ugat nito. 그 소란스러웠던 이 성전에서의 이제 산헤드린 공의와 그 일을 끝내고요. 이제 고난주간 월요일 보내시고 그 다음 화요일 아침에 다시 이제 예루살렘을 향해 지금 예수님이 가고 계세요.
At sumunod na araw, andun yung pagpunta ng Panginoon Jesus doon sa Jerusalem. 근데 제자들이요, 어제 예수님과 함께 길 가다가요, 어제 주님이 저주하신 무화과나무가 뿌리채 말라버린 걸 발견했어요. At sa daan nga ay kasama ang mga alagad, nakita ni Jesus yung isang puno ng igos. 그걸 보면서 예수님이 현재 이스라엘의 영적 상태가 이런 상태다. 이스라엘은 망할 것이라는 것을 지금 말씀해 주세요. At sumunod na pagbalik nila na makita ito ng alagad, ay sinabi ni Jesus, ito yung kalalagayan din, spiritual na kalalagayan ng Israel. 그래서 예수님이 뿌리채 말라버린 무화과나무를 보이시면서요, 성전을 단순히 정화시킨 수준이 아니라 심판하신 것으로 이렇게 보여주셔요. Pinakita niya na itong puno na ito na isinumpa ni Jesus na natuyo mula sa ugat nito ay nagpapakita ng kanilang ugnayan din sa templo. 그러면서 중요한 말씀을 하십니다. 성전은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받을 것이라 말씀하신 내용을 다시 상기하시면서 메시지를 주세요. At sa mensaheng binigay niya sa kanila, inulit niya na ang templo ay bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa. 이제 너희가 이 왕 같은 제사장이요, 택하신 백성이요, 하나님의 성전이 되는 사람들인데 이제 너희에게 가장 중요한 것이 기도라는 거예요. Kayo ay mahalikang mga pari at mga banal na bayan, tunay na templo, ang kailangan nyo ay panalangin. 그래서 이 그들의 동력인 힘의 원천은 이제 믿음인데 하나님을 향한 이 신뢰이기 때문에요. 하나님이 주신 말씀이신 하나님이 주신 약속의 말씀을 붙들고 기도하는 것을 지금 강조하세요. At binibigyan din nga dito na ang pananampalataya, ito yung lakas na nagpapakilos sa panalangin at pagtitiwala sa Diyos, kung kaya dapat na panghawakan natin yung pangako o salita ng Diyos na binigay sa atin. 여러분의 환경, 어려운 환경 붙들고 기도하고, 그것도 기도해야 되겠지요. 많은 사람들과의 갈등, 문제, 이런 걸 붙들고 거기에 묶이지 말고, 모든 문제 해결하신 예수 그리스도를 구주로 모시고, 주님이 내게 주신 말씀 붙들고 기도하라는 거예요. Kung may mga problema man tayo o kaguluhan, ay dapat din naman natin panalangin. Ngunit higit dito, ay panghawakan natin ang Panginoon. So siya yung solusyon sa lahat ng problema at manalangin tayo. 그럼 우리 기도는요, 주신 말씀 붙들고 맡기신 전도 대상자들과 이 내가 기도하는 저 해외 선교지를 놓고 기도해야 되겠지요. Panalangin natin, panghawakan natin yung mensahe binigay ng Diyos, panalangin natin yung mga ebanghelyohan sa prenatal list natin, at ganoon din naman yung ibang bansa na kailangan na ng pagbimisyon ng ebanghelyo. 왜냐? 고린도전서 3장 16절 그대로 너희는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희와 함께 계심을 알지 못하느냐. Unang Korinto 3:16, hindi ba nyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at nananahan sa inyo kanyang banal na spirito? 그래서 예수께서는 성전 예배 종식을 말씀하시며 기도와 용서에 대한 교훈으로 성전될 우리를 연결시키십니다. Dito nga ay pinakita ni Jesus yung kahalagaan ng pagsamba sa templo at yung paghawak sa salita ng Diyos at panalangin. 이스라엘로부터 유대교로 전환된 이 종교로부터 열매를 구할 수 없었던 주님은요, 이제 이스라엘에 대한 심판을 무화과나무를 통해서 보여주셨어요. At ipinakita nga ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng punong igos na natuyo na ang kalalagayan ng templo sa Jerusalem, ito ay naging relihiyon na lamang. 시온산, 성전이 있었던 그 시온산이 바다의 통째로 던져지는 것은 성전에 대한 심판을 상징적으로 말씀하신 것입니다. At yung templo na nandoon sa bundok Sion, makikita natin na ito yung naging kalalagayan ng ito yung pinakakita rin dito sa puno ng igos na ito. 그 시온산 위에 이 세워진 어마어마한 성전이냐, 성전이 그 사명을 다하지 못하면 바다로 빠뜨려지게 될 것을 말씀하신 거예요. Tinatagman tayo dun sa bundok Sion, napakagarang templo, ngunit kung hindi magampanan ng tungkulin nito, ay tatapon to dun sa dagat. 근데 그 성전이 무너진 지 지금 2000년이 다 돼가는데 예루살렘 성전은 회복되지 못하고 있어요. At may 2,000 taon mahigit na nang nawasak o nagiba ang templo sa Jerusalem at hanggang ngayon hindi pa ito maibalik. 그러나 하나님의 성전된 저와 여러분을 통해서 세계 살릴 복음 운동이 일어나고 있음을 감사하시길 바랍니다. Ngunit nawa magpasalamat tayo na sa atin ay naibalik na yung kilusan ng pag-eebanghelyo. 이제 하나님의 성전이 되었습니다. Tayo naging templo na ng Diyos. 나는 내 것이 아닙니다.
Di natin pag-aari ang sarili natin. 내가 나를 책임지는 것도 아닙니다. At hindi rin tayo yung mamahalan sa sarili natin. 하나님이 나를 책임지십니다. Ang Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. 이제 그리스도 오직 중심으로 붙들고 주신 말씀 붙들고 삶 오늘 속에서 신앙생활을 성공하시기를 바랍니다. Nawa tayong si Kristo ang panghawakan natin na sentro ng buhay natin at ang 3 days at magtagumpay tayo. 근데 반대로 하는 사람들이요. 참 그렇게 말하는데도 삶 오늘이 뭔지 또 먼 동네 이야기로 아는 사람들이 아직도 많아요. Ngunit sa kabila na binibigyan din natin paulit-ulit yung 3 days, marami pa rin ang hindi makaunawa nito. 현실이 묶일 겁니까? Magpapatali ba kayo sa kasalukuyang kalagayan nyo? 이스라엘 성전처럼 성전된 내가 장사꾼의 강도의 소굴이 될 것입니까? At gagawin nyo rin ba na kayo na templo na kuta ng mga magnanakaw? 오직 그리스도, 오직 주의 말씀 붙들고 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo na may magtagumpay kayo, panghawakan niyo tanging si Kristo at tanging ang salita ng Diyos. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님, 하나님의 성전으로 저희를 세워주심을 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po na itinatag niyo kami bilang inyong templo. 이스라엘 예루살렘 성전의 악한 모습을 보게 하심을 감사합니다. Salamat po, pinakita niyo po sa amin ang masamang dinging kalalagayan ng templo doon sa Jerusalem. 이제 새로운 성전된 저희는 예루살렘 성전과 같은 악한 모습이 우리 안에는 더 이상 발붙이지 못하도록 주님이 붙들어 주시기를 원합니다. Panginoon, nais namin na panghawakan niyo po kami upang hindi kami maging kalintulad ng masamang naging kalagayan ng templo sa Jerusalem. 오직 주 예수 그리스도만 붙들고 주님이 주신 말씀과 말씀 속에 있는 오늘의 기도 제목 우리에게 맡기진 전도 현장을 놓고 사모늘 속에 주님과 동행할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. Nawa tayong si Kristo ang panghawakan namin at lumakad kami kasama mo sa paghawak namin sa today's word at mula doon hanapin namin yung prayer topic namin at yung sagot na matutupad sa mga taong pinapanalangin namin maibanghelyohan. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.